Di bababa sa 4 ang patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Kabilang dyan ang 3 bata. Hinala ng pamilya ng mga biktima, sinadya ang sunog dahil amoy gasolina raw ang damit ng mga biktima. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ang laki na niya, no? Naglalagabgab na apoy ang bumulabog sa tulog ng mga residente sa Barangay Talabados, Bacoor City, Cavite, kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Madilim at makikid ang eskinita, kaya nahirapang makapasok ang mga bumbero. Pinagdugtong-dugtong na ang mga hose ng tubig para maabot ang mga nasusunog na bahay. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Pagsikat ng araw, tumambad ang pinsalang iniwan ng sunog. Naabo ang nasa 70 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Pero sa bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog, bukod sa mga naabong gamit, nadatnan ang bangkay ng 4 na tao. 3 sa kanila, pawang mga minor de edad. Labis ang hinagpis ng mga nasunugan. Sakit po sa amin yung pinagmamasdan yung mga kapatid namin doon kapag pamangking ko. Na gano'n ang itsura, masakit po. Sobra. Dami pang pangarap nila. Hinala ng pamilya ng mga biktima, hindi aksidente ang nangyari, lalo't amoy gasolina raw ang damit ng mga namatay. Paglabas daw nila amoy gasolina, nadulas pa nga siya kaya nga lapnos ang katawan niya lahat eh. May magis daw ng gasolina doon. Yun ang alam nila kasi yun ang naamoy nila. Kahit yung mga damit daw nila, amoy gasolina sila. Nagkaroon pa ng tensyon dahil hindi pa pwedeng kuhanin ng mga bangkay dahil wala pa ang tauhan ng soko at nagbabadya pang bumuhos ang ulan. Pag umulan pa yan, bawal galawin eh. Paano pag umulan niya, maaabo na lang yun sila. Napakatagal nila rin sa peonte. Kawawa din. Namatayan na nga eh. Kaya naman po namin tanggalin yung namin kamag-anak namin dyan eh. Sa lang eh. Kahit hindi namin kailangan ng soko eh. Ngayon soko hanggang ngayon wala pa. Anong oras nangyari sunog? 2:00. Hanggang ngayon wala pa. Baka naman. 12:00 na ng tanghali nang maialis ng soko ang mga labis na nasunog na bahay. Ang ilan pang nasunugan gaya ni Nanay Nida, malungkot na sasalubungin ng Pasko matapos matupok ang tahanang naipundar mula sa retirement pay ng kanyang asawa. Nasunog din ang kanilang tindahan. Ang Christmas wish niya, hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga kapitbahay niyang biktima rin ng sunog. Yung walang-wala po talaga, yun na lang po ang tulungan. Dahil ako po, kaya ko naman po mag-produce, makapagtinda po ako. Tinatayang mahigit 50 pamilya ang naapektuhan. Mahigit 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi nito. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.